Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2241. Hindi. May mali sa tunog na ito. Bakit pakiramdam ko ay sinusubukan akong patayin? Anong nangyayari? Bakit naririnig ko pa rin yan kahit natatakpan ko na ang mga tenga ko? Bawat tunog ay magiging sanhi ng pagkaantala ng sirkulasyon ng kanilang dugo. Marami sa kanila ang nakaramdam ng pagtaas ng kanilang dugo kasabay ng tunog ng mga kampana, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang samuka ng dugo. Kumunat ang kilay ni Jack, ginagamit ang kanyang tunay na enerhiya para harangan ang mga ataking dala ng tunog. Hindi pa rin gumagalaw ang mga Divine Warrior sa harap niya at nakatingin lamang sa kanya ng may paghamak. Habang iniisip ni Jack kung ano pa ang mayroon bukod sa mga kampana, biglang kumislap ang kanyang paningin nang makarating siya sa isang espesyal na lugar. Masyadong mabilis ang pagbabago ng eksena para makabuo siya ng anumang hula. Naisip niya kung nasa ilusyon na naman ba siya, ngunit binaliwala niya ang posibilidad na iyon matapos ang ilang pag-iisip. Kung ilusyon lang iyon, hindi sana ganoon kalinaw ang pagbabago ng eksena. Masyadong biglaan ang lahat ng pangyayari habang ang mga ilusyon ay dapat sana'y nagpapalabo sa pagitan ng realidad at ilusyon. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Jackie na ang kanyang isipan ay nasa malinaw pa ring kalagayan. Nasa isang kulay dugo na lugar sila. Ang buong espasyo ay natatakpan ng kulay pula. Maging ang gasuklay na buwan sa kalangitan ay pula. Ang buong lugar ay puno ng aura ng kamatayan na parang isang apokaliptikong labanan ang naganap kamakailan lamang. Hindi pa alam ang bilang ng mga namatay, kaya naman madilim ang lugar. Hindi napigilan ni Jack ang huminga ng malalim at inihanda ang sarili sa matinding panganib. Dahil ito ang ikatlong hamon, ang biglaang pagbabago ng tanawin ay tiyak na hindi para sa pamamasyal. Kahit na hindi pa rin siya lubos na sigurado kung totoo ba ito o pantasya, kailangan pa ring harapin ang nangyayari. Nang magsimulang gumala ang kanyang mga iniisip, narinig niya ang isang pamilyar na boses na parang nangungulubot. Ito rin ang boses na nagbabasa ng mga patakaran sa Divine Void Slope. Hanapin ang mga Divine Warrior sa mundong ito. Ang mga makakapagtagumpay ay magpapatuloy sa pag-akyat sa Divine Void Slope. Kung mabaigo ka, hindi ka makakapasa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, muling nabalot ng kakaibang katahimikan ang paligid, at hindi na nagsalita ang namumutlang boses. Kumunat ang noo ni Jack. Ang susi sa paglampas ay hindi ang pagpuksa sa banal na mandirigma kundi ang makahanap ng isa sa kakaiba at dayuhang mundong ito. Sa sandaling iyon, naguguluhan pa rin si Jack. Hindi niya alam kung totoong nakarating na siya sa mundong iyon, o kung ang lahat ay nangyayari lamang sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi na siya interesado pang isipin iyon. Dahil inanunsyo ng namumulang boses ang mga mag-aksaya pa ng oras. Bumantong hininga siya habang pinipilit ang sarili na kumalma, at unti-unting lumakad. Ang pulang dugong mundo ay isang malawak na kapatagan. Nang tumangala siya, hindi niya makita ang dulo gamit lamang ang kanyang mga mata. Ang lupa ay ganap na tigang. Maliban sa ilang nalalantang puno, wala na siyang ibang makita. Tila abandonado ang lugar, isang lugar na hindi na nasalayan ng araw. Maingat na sumulong si Jack, nananatiling alerto sa anumang biglaang banta. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung saan siya dapat pumunta dahil ang mundo ay talagang napakalawak. Sa pagtingin sa paligid, wala nang iba kundi mga nalalantang puno, kaya saan niya mahahanap ang banal na mandirigma. Unti-unting lumipas ang oras. Tuluyan na niyang nalimutan ang oras. Tila hindi nagbago ang kanyang paligid kaya kinabahan si Jack, at nagsimulang maging balisa ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, isang ingay ang narinig sa kalayuan. Biglang tumayo si Jackie, bumubuo ng mga selyo sa kanyang mga kamay, at 15 soul swords ang nabuo sa kanyang mga palad. Kabanata 2242. Sa matinding pagkabalisang sandaling iyon, ang tunog ng humahampas na hangin ay pumuno sa kanyang mga tainga. Kahit sino ay makakaalam na may mangyayari. Tinipon ni Jack ang kanyang espiritu, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya. Sa sandaling may kakaibang nangyari, agad siyang nagre-react. Lumakas ang hangin, dala ang alikabok sa lupa, nakatabing sa paningin ni Jack. Kumakaluskos ang mga damit ni Jack dahil sa hangin. Hindi lang tinakpan ng hangin ang kanyang paningin, kundi natakpan din ito ang anumang ingay sa paligid. Biglang bumagsak si Jack sa isang mundong walang malay. Huminga siya ng malalim, hindi na iyon mangyayari pa. Isa na namang bulk zone ng hangin ang dumaan, dahilan para mawala ng balanse si Jack at muntik ng tanggayan ng malakas na hangin. Anong nangyayari?
Hindi niya alam kung gaano katagal tatagal ang hangin o kung gaano kalaking panganib ang aidudulot nito. Sa sandaling iyon, magulo ang kanyang isipan. Nang malapit na siyang matarante, biglang tumigil ang hangin. Dahil sa biglaang paghinto, sandaling nawala ng malay si Jack. Dahil sa hangin, dahan-dahang tumilapon ang alikabok, at bumalik ang lahat sa katahimikan mula kanina. Ngunit, nang lumino ang kanyang paningin, hindi na napigilan ni Jack ang pagtibok ng kanyang puso. Wala pang 50 metro ang layo mula sa kanya, nakatayo ang isang grupo ng mga tao na nakapila ng nakayuko. Lahat sila ay nakasuot ng baluti at magulo ang buhok. Mahigpit na nakahawak ang kanilang mga kamay sa kanilang mga sandata. Sumulyap ng marahan si Jack. May mahigit 100 tao roon. Kasabay ng isang bitek na parang basag ng buto, sabay na itinaas ng grupo ang kanilang mga nakayukong ulo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakita ni Jack ang kanilang hitsura. Lahat sila ay may berdeng balat, at ang kanilang mga mukha ay may nakaukit na pulang ron. Ang kanilang mga pulang mata ay puno ng karahasan. Matapos nilang itaas ang kanilang mga ulo, matalim nilang tinitigan si Jack. Nagsama-sama ang handering pumatay at ang karahasan, para silang isang grupo ng mga makinang pumapatay. Sila ay talagang mga zombie na walang kamalayan. Isang pamilyar na figure ang nakatayo 50 talampakan sa likod ng mga zombie. May mga batik ng puting liwanag sa paligid ng lalaki habang siya ay nakatayong walang ekspresyon. Siya ang Divine Warrior na dapat hanapin ni Jack. Bumantong hininga ng malalim si Jack, sa wakas ay naunawaan na niya kung paano niya kailangang malampasan ang yugtong ito. Kailangan niyang patayin ang grupo ng mga zombie sa harap niya na mahigit 100 ang bilang para makalapit sa Divine Warrior. Kanina, kabog ang puso ni Jack, iniisip kung paano siya makakalampas sa entablado. Ngayong malinaw na, hindi man lang nakahinga si Jack ng maluwag. Parang bumibigat ang kanyang puso na parang binato ng ilang malalaking bato. Napakahirap noon. Mahigit 100 zombie. Bawat isa sa kanila ay nasa unang yugto ng innate level. Kung susugurin man nila, hindi siya sigurado kung makakalampas siya. Tutal, napakarami naman ng mga zombie, halos isang kayaig na lang ng mga zombie. Nang nakatayo si Jack sa Divine Void Slope, hindi siya sigurado kung makakamit niya ang anumang gantimpala. Sinabi niya sa sarili na gagawin niya ang lahat. Kahit na bumalik siya ng walang gantimpala, hindi siya susuko sa kalagitnaan. Kung matatalo man siya, matatalo rin siya sa huli. Gayunpaman, napakahirap ng harapin ang ikatlong mandirigmang banal. Hindi niya maisip kung gaano kahirap ang mga hamon kapag nakaharap na niya ang pang-4 at pang-5 mandirigmang banal. Kabanata 2243. Imposibleng isipin pa. Imposibleng matapos ang gawaing ito. Hindi lang nasa isip ni Jack ang mga kaisipang iyon. Ang parehong eksena ay lumitaw sa harap ng lahat ng humahamon sa ikatlong mandirigmang banal. Bawat isa sa ikatlong yugto ay inilipat sa kani-kanilang mga liblib na espasyo. Bawat liblib na espasyo ay may parehong eksena. Mahigit 100 zombie ang nakatayo sa harap nila na naglalabas ng parehong mabangis na aura mula sa kanilang mga katawan. Tiningnan ni Griffin ang mga zombie sa harap niya at walang malay na napalunok. Nanginig ang espadang mahigpit niyang hawak habang bahagyang nanginginig. Paano ito? Mapapatay ko ba lahat ng mga zombie na ito? Paano naging posible ito? Halos hindi makapagsalita si Griffin. Sa harap ng ganitong hamon, hindi niya napigil ang ipahayag ang kanyang mga takot. Katatapos lang ng kapatid ni Griffin na si Howard sa ikalawang yugto matapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nasugatan pa dahil dito. Dahil sa dami ng zombie, nawala na siya ng lakas ng loob. Kung magsisimula silang mag-away, hindi niya alam kung mapipigilan niya ang unang alon. Nakakatakot talaga. Ang mga zombie ay nasa unang yugto ng innate level. Siya ay nasa ika-8 pwesto sa mga disipulo mula sa Twin Sovereign Pavilion. Siya ay nasa dulo ng mga master na nagtitipon doon, kaya ang makarating lamang sa ikatlong yugto ay isang malaking tagumpay na para sa kanya. Susuko na ako, malakas na sigaw ni Howard. Hindi niya alam kung gagana ba ito o hindi, pero wala talaga siyang lakas ng loob na harapin ang napakaraming zombie, masyadong nakakatakot. Kasabay ng isang malakas na pag-ugong, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa buong katawan ni Howard matapos aminin ni Howard ang kanyang pagkatalo. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na lugar ang lumitaw sa kanyang harapan. Bumalik siya sa kanyang orihinal na pwesto sa Divine Void Slope. Isang kulay kahel na liwanag ang tumama sa kanyang katawan, na kumakatawan sa katotohanang si Howard ay wala na. May nararamdaman siyang kawalan ng magawa sa kanyang puso ngunit nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Mabuti na lang at posible pa ring sumuko. Kung hindi ito posible kahit na sumigaw pa siya ng magaspang, malamang ay nakaranas na siya ng mga nakakakilabot na pag-atake.
Kung hindi pinansin ang kanyang mga sigaw, maaaring magtamo pa siya ng matinding pinsala o mawala ng buhay. Si Howard ang unang natanggal sa ikatlong yugto. Pagkatapos nito, ilang mga tao rin ang ibinalik. Ang mga natanggal ay halos pareho ang nararamdaman ni Howard. Lahat sila ay may kaunting panghihinayang ngunit nakaramdam din ng kaunting ginhawa. Ang mga natanggal sa una at ikalawang yugto ay napuno ng kuryosidad nang makita nilang nawala ang mga tao mula sa ikatlong yugto bago sila pinabalik. Lahat sila ay nagtanong kung ano ang kanilang nakita, at ano ang kasama sa ikatlong yugto. Nagtanong din sila kung bakit biglang inilipat ang mga kalahok na iyon palayo at ibinalik. Matapos kumalat ang impormasyon, alam ng lahat na mahigit 100 zombie ang lumitaw sa ikatlong yugto. Kahit na ang mga pinabalik ay ang mga walang lakas ng loob na lumaban, walang nang ahas na pagtawanan sila. Iyon ay dahil walang nakakaalam kung ang mahigit 100 zombie ay aatake ng sabay-sabay. Kung ganoon nga, maliban na lang kung sila ay napakalakas, magiging lubhang mahirap pigilan ang hukbo at ang kanilang mga buhay ay nakataya pa. Isa sa mga disipulo mula sa Twin Sovereign Pavilion na natalo sa ikalawang yugto ay hindi napigil ang magmura na napakahirap niyan. Ikatlong yugto pa lang. Ang pag-abot sa tuktok ay nangangailangan ng pagharap natin sa siyam na Divine Warrior. Ikatlong yugto pa lang at napakahirap na. May agad na nagsabi, tama. Ito ay talagang hindi makatwiran. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2244. Tiyak na hindi nila maaalis ang lahat sa ikaapat na yugto, tama ba? Kung ganoon nga, hindi ba't nawala ng saysay ang lahat ng ito? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, sa palagay ko ay makatwiran ang iyong mga iniisip. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo silang dumarami ng mga tanong. Kung mayroon bang sino man ang makakakumpleto sa hamong ito o wala, kung mayroon bang sino man ang makakakuha ng mga gantimpala sa tuktok ng Divine Void Slope. Nadama ng lahat na imposible ito sa hirap na ipinakita. Kung ganoon nga ang nangyari, wala sanang saysay ang lahat ng iyon. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, muling narinig ang namumulang boses, mayroong kabuoang 120 zombie. Ang pagpatay ng 30 ay nangangahulugang pag-alis sa isang balakid na katumbas ng pagkatalo sa isa. Divine Warrior. Ang pagpatay ng 120 zombie ay katumbas ng pagkatalo sa 4 na Divine Warrior. Sinasabing ang hindi mabilang na mga Divine Warrior ay biglang lumitaw sa Divine Void Slope. Ang mga Divine Warrior na iyon ay pumila sa Divine Void Slope ng sunod-sunod. Isang Divine Warrior ang lumilitaw kada 30 talampakan, sa kabuuan ay mayroong 7 Divine Warrior sa harap ng bawat tao. 4 sa mga banal na mandirigma sa harap ng bawat isa ay napapaligiran ng pulang ilaw. Nagulat ang lahat nang makita ang tanawin. Nagsimula ang isang gulo ng mga diskusyon. Kaya ibig sabihin, kung makapatay sila ng 120 zombie, katumbas ito ng pagkatalo sa 4 na Divine Warrior. Kung ganoon nga, makatuwiran naman, may pagkakataon pa rin na may makakuha ng gantimpala. Bakit nababalutan ng pulang liwanag ang 4 na banal na mandirigma? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isang tao na may pagkalito. Ang ilan sa mga matatalinong tao ay nagsimulang magpaliwanag, hindi ba't sinabi ng boses na ang pagpatay ng 30 zombie ay katumbas ng pag-alis sa isang balakid? Ang mga balakid ay tumutukoy sa mga Divine Warrior sa harap nila. Sa bawat 30 zombie na mapapatay ng mga challenger na iyon ay malamang na magdudulot ng pagkawala ng isa sa mga Divine Warrior na may pulang liwanag. Pareho lang ito noong nalampasan natin ang mga Divine Warrior at nawala rin sila pagkatapos. Sa ganoong paliwanag, nagsimulang maintindihan ng lahat. Ikatlong yugto na iyon. Sa pag-asam mula sa ikatlong yugto, natural na mayroon pang 7 Divine Warriors. Mayroong 180 katao ang pumasok sa secret place for resources. Wala pang 70 katao ang nakarating sa ikatlong yugto. Mahigit kalahati ng mga kalahok ang natalo ng unang 2 yugto, kaya kitang-kita kung gaano kahirap ang mga hamon. Ang ikatlong yugto ay isa na namang malaking balakid. Iilan lamang ang makakalampas. Mayroon pa ring ilan na hindi nakakaintindi ng mga patakaran, at nagsimulang magtanong, kung ganoon nga, hindi ba't ang pagpatay ng 30 zombie ay nangangahulugan na pumasa ka na? Tutal, ang pagpatay ng 30 zombie ay katumbas ng pagpatay sa isang Divine Warrior. Siyempre hindi. Malakas na itinanggi ni Howard ang tanong ng lalaki. Marahil dahil nahihiya siya sa pagsuko, hindi hinayaan ni Howard na may magsabing napakadaling pumasa matapos maunawaan ang mga patakaran. Medyo emosyonal na paliwanag ni Howard, sabi ng matandang boses kanina, ang susi sa pagpasa sa hamon ay nasa paghahanap ng Divine Warrior sa mundo.
Ang paghahanap nito ay nangangahulugan na kailangan nilang malampasan ang lahat ng balakid sa harap nila at makarating sa harap ng Divine Warrior. Ibig sabihin, ang paglampas sa yugtong ito ay nangangailangan ng pagpatay ng 120 zombie. Napakatatag ng mga salita ni Howard at matibay ang loob na siguraduhin naiintindihan ng lahat. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, maraming tao ang natahimik. Tila bang ulong ang lahat sa kanilang mga puso na napakahirap ng yugtong ito. Ang pagpatay ng 120 zombie ng sabay-sabay. Ang makaligtas lamang sa kanila ay isang napakalaking gawain, lalo na ang pagpatay sa kanila. Tutal, ang bawat isa sa mga zombie na iyon ay nasa unang yugto na ng innate level. Isa sa mga iyon ay maayos pa rin, ngunit ang 120 sa kanila ay nagpang-inay sa kanila sa pag-iisip pa lamang tungkol dito. Narinig din ng mga nadala sa mapulang mundo ang matandang boses. Lahat sila ay matatalinong tao. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagtulak sa kanilang lahat upang maunawaan ang susi sa pagpanaw. Kabanata 2245. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Kung papatayin niya ang 120 zombie sa harap niya, para na rin itong nakalusot sa 4 na Divine Warrior ng sabay-sabay. Ang pagtatapos sa hamong ito ay magdadala sa kanya sa kabila ng ika-6 na Divine Warrior. Simple lang naman ang naisip ko, pero parang mas lalong lumala ang hirap. Nagsimula ng bumunot ng kani-kanilang mga sandata ang 120 zombie. Tila sila ay nagising ng isang sistema, at lahat sila ay may kanya-kanyang ekspresyon at layunin. Pinagdikit nila ang kanilang mga ngipin na parang gusto nilang punitin si Jack. 120 silang sabay-sabay na umaatake. Kumabog ng malakas ang puso ni Jack. Akala niya ay magkakaroon sila ng pagkakataong magpahinga kahit pa makapatay sila ng 120 zombie. Akala niya ay makakaabante sila ng alon. Ngunit, sa kung gaano sila nagkakaisa sa kanilang mga aksyon, tila sabay-sabay silang susugod sa kanya. Kahit si Jack ay mahihirapan ding harapin ang mga pag-atake ng napakaraming zombie. Gayunpaman, wala na siyang ganang mag-isip patungkol dito. Mamatay ka, sabay-sabay na sabi ng 120 zombie. Nang sumunod na segundo, lahat ng mga zombie ay sumugod kay Jack, mukhang gutom na sa laman. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack habang binubunot ang isang jet black na espada mula sa mustard seed. Sa pamamagitan ng isang saksak, ang talim ay tumagos sa dibdib ng isang zombie. Gamit ang kapangyarihang tumagos sa kawalan, madali nitong nawasak ang mahinang enerhiya ng kaluluwa sa loob ng zombie matapos tumagos sa balat nito. Sa isa pang hiwa, hiniwa ni Jack ang braso ng isa pang zombie. Ang espiritual na kapangyarihan ay sumiklab sa panloob na katawan ng zombie at pinatay ito. Ang pagsira sa void ay palaging isang espiritual na atake, kaya natural lamang na mayroon itong kalamangan laban sa mga espiritu. Maaaring mga bangkay ang mga zombie, ngunit kailangan pa rin ng mga zombie ng isang tiyak na dami ng aura para makontrol. Ang espesyalidad ng isang zombie ay ang matibay nitong depensa. Gayunpaman, nang malagpasan na ang kanilang mga panlabas na depensa, kahit kaunting puwang lang ay sapat na para tuluyang masira ang aura sa loob ng zombie. Kung wala ang kontrol ng aura, ang mga zombie ay parang mga laruan na walang baterya. Ang cute-cute ni Jack. Hindi niya inabala ang tuluyang pagsira sa mga zombie. Hanggat natatagos niya ang kanilang mga depensa, ang pagsira sa void ay sesalakay sa panloob na katawan ng mga zombie, sisirain ang aura na katumbas ng pagpatay sa isang zombie. Putok-putok-putok. 3 zombie pa ang natalo sa pamamagitan ng destroying the void matapos nilang malusutan ang kanilang mga depensa. Mas madali pala ito kaysa sa inaakala ni Jack. Sa loob lamang ng isang iglap, napatay ni Jack ang 10 zombie. Iyon ay kahit na sinadya niyang pigilin ang kanyang bilis. Sa kabila ng pagpapakawala ng buntong hininga, puno pa rin ng hinala si Jack. Bakit pakiramdam ni Jack ay parang ang lahat ng mga hamon ay ginawa para malampasan niya ng madali? Halos lahat ng mga hamon ay ginawa para sa mga cultivator na nakatuon sa aura. Sa pagharap sa unang Divine Warrior, natural na may kalamangan ang mga spiritual cultivator. Tutal, natural na nangangailangan ng malakas na aura ang spiritual martial arts. Kabanata 2246. Sino mang gagamit ng mga ataking pangmalayo ay magkakaroon ng lubos na kalamangan sa ikalawang yugto, at ang Soul Attribute Martial Arts ang may pinakamaraming ataking pangmalayo. Sa pagharap sa 120 zombie, sa parehong paraan, ang mga nagsanay sa mga Soul Attribute Techniques ay mangangailangan lamang ng kaunting pagsisikap upang harapin ang mga zombie na iyon. Habang lumalaban si Jack, lalo niyang nararamdaman na ang pag-akyat sa Divine Void Slope ay halos walang kahirap-hirap para sa mga gumagamit ng Soul Attribute. Gayunpaman, para sa mga nagsanay sa ibang paraan, ito ay puno ng kahirapan.
Ang bawat pag-unlad ay puno ng mga pasanin. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi maiwasan ni Jack na maningkit ang kanyang mga mata. Patuloy na sumasayaw ang espada sa kanyang kamay. Ang mga zombie na may pulang mata ay patuloy na sumugod kay Jack. Isa-isa, natamba sila sa harap ni Jack, kahit na magkasama silang sumugod at may lubos na kalamangan sa bilang. Hindi gumamit ng anumang teknik ang mga zombie at ginamit lamang ang kanilang tunay na enerhiya para umatake ng malapitan. Maliban na lang kung si Jack ang kanilang atakihin, hindi sana ganoon kalaki ang pinsalang magaganap. Binago ni Jack ang mga batas ng kalawakan, inaatake ang mga zombie habang iniiwasan niya ang kanilang mga atake. Pagkatapos ay gagamitin niya ang Destroying the Void para gawing walang silbi ang mga zombie. Ang pagpatay sa mga zombie ay medyo madali. Kung ikukumpara sa pagiging relaxed ni Jack, ang iba ay nahihirapang patayin ang mga zombie. Haha, teka, papatayin ko kayong lahat. May bahid ng kabaliwan ang tawa ni Jack. Ano ba, anong problema ng lalaking yan? Bakit ang dali lang para sa kanya? Ang iba ay puno ng paghanga sa kanilang mga puso. Wala na silang gana sa pagsisikap na hawakan ang mga zombie. Dahil sa dami ng mga zombie na sumusugod papunta sa kanila, ang pagpatay sa isang zombie ay nakasalalay sa ganap na pagpapawalang bisa sa mga zombie. Wala silang anumang soul attribute na martial arts o kasanayan. Dahil hindi nila kayang sirain ang aura ng mga zombie, napilitan silang sirain ang mga katawan ng mga zombie. Gayunpaman, ang mga zombie ay may napakalakas na depensa, kaya ang pagsira sa isang katawan ay nangangailangan ng matinding lakas. Dumura si Griffin ng dugo. Pinigilan niya ang mga atake ng mga zombie habang isinugol ang buhay niya, sinaksak ang buto sa kanyang kamay sa mga katawan. Nakaramdam si Griffin ng kawalan ng pag-asa. Kahit na tumagos ang kanyang buto sa mga zombie, hindi nito napigilan ang mga ito. Hindi nakakaramdam ng sakit ang mga zombie na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kanilang mga kamay o paghiwa sa kanilang mga katawan sa kalahati saka mawawala ang lahat ng kakayahang lumaban ng mga zombie. Ayos lang ang pumatay ng isa o dalawa, pero sa harap ng napakaraming zombie sa kanila, nahirapan si Griffin. Lumipas ang mga 5 minuto, pero 2 zombie pa lang ang naharap ni Griffin. Kasabay ng isang kaluskos, naputol niya ang isang kamay mula sa isang zombie. Gayunpaman, nakatutok si Griffin sa pag-atake, kaya napabayan niya ang kanyang depensa. Nataman siya ng isa pang zombie sa likod. Matapos ang isang matinding sigaw ni Griffin, nag-iwan ng zombie ng marka ng kuko sa likod ni Griffin. Namantsahan ng pulang dugo ang damit ni Griffin. Namula ang mukha ni Griffin sa sakit habang dumura siya ng dugo. Putok, isa pang zombie ang sumalakay sa tiyan ni Griffin. Napalipad si Griffin. Parang saranggola na nawalan ng tali, lumipad si Griffin sa ere bago bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang paningin kasabay ng pagbabago ng espasyo sa paligid niya. Nang muling imulat niya ang kanyang mga mata, naibalik na siya sa Divine Void Slope. Griffin, ayos ka lang Bago ba? tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2247. Naririnig ni Griffin ang nag-aalalang boses ni Howard. Gulong-gulo ang mga laman loob ni Griffin ng sandaling iyon dahil nagtamo siya ng mga panloob na pinsala. May matinding kirot sa kanyang likod. Napabalik siya sa kanyang magulong pag-iisip dahil sa boses ng kanyang kapatid at halos hindi niya mapilit ang sarili na umupo. Nakita niya si Howard ilang dosenang talampakan ang layo mula sa kanya, nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at nanlalaking mga mata. Ang mga tao sa paligid niya ay tinatitigan din siya ng may pag-aalinlangan. Nang magsasalita na sana siya nang biglang may tumama sa kanyang katawan, senyales na nabigo si Griffin. Talagang natalo at nabigo siya ng husto sa ikatlong yugto. 2 zombie lang ang napatay niya bago napunta sa ganitong estado. Ayaw itong tanggapin ng puso niya. Lahat ng tao sa Divine Void Slope ay nasa kani-kanilang mga liblib na espasyo. Kahit na nakikita nila kung nasaan ang isa't isa at nakakapag-usap, hindi pa rin sila nakakapag-ugnayan o nakakatalon palabas ng kani-kanilang mga espasyo. Kahit na bumagsak si Griffin dahil sa mga panloob na pinsala, ang tanging nagawa na lamang ni Howard ay ang magtanong tungkol sa kanya. Hindi na nagawang tumakbo ni Howard palapit sa kanyang kapatid para tulungang makatayo. Bamantong hininga si Griffin, napakahirap ng yugtong ito. 120 zombie ang sumusugod sa atin. Walang paraan para manalo. Kahit na lubos na kumpiyansa si Griffin sa sarili niyang kakayahan, ang hirap ng yugtong iyon ay higit pa sa inaasahan ni Griffin. Ang tanging nagawa niya ay magreklamo tungkol dito. Hindi si Griffin ang unang nabigo. Bukod sa mga sumuko bago pa man magsimula ang labanan, marami rin ang natalo ng mga zombie sa labanan.
Matapos matukoy na nabigo, lahat sila ay pinabalik sa Divine Void Slope. Bawat isa sa kanila ay nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay ang pinakamalakas na piling disipulo ng kanilang angkan. Kahit ang piling disipulo ng Thousand Lives Pavilion ay nabigo. Nagsimula silang mag-usap, makakalampas kaya kahit isang tao sa yugtong ito. 120 zombie ang nasa unang yugto ng likas na antas. Ang pagpatay sa mga zombie na iyon ay nangangailangan ng pagsira nila sa kanilang mga katawan. Ang mga zombie ay dalubhasa sa depensa, napakahirap talaga. Maliban sa pinakamalakas na mga disipulo mula sa isang angkan, walang paraan para makalampas. Tama. Kahit na ang pagpasa sa yugtong ito ay magtatanggal ng 4 na Divine Warrior, mayroon pa ring isa na susunod. Napakahirap ng yugtong ito, kaya paano ang mga yugto sa hinaharap? Hindi ko talaga alam kung may makakakuha ng mga kayamanan sa tuktok ng Divine Void Slope. Habang iniisip iyon, hindi nila mapigilan ang sarili na makaramdam ng pagkatalo. Dahan-dahang tumayo si Griffin, tiningnan kung saan dapat naroon si Jack. Wala roon si Jack, na nangangahulugang nakikipaglaban pa rin si Jack sa mundong iyon. Kumunat ang noo ng lalaking nakamaskara. Ang itak sa kanyang kamay ay parang karit na hawak ng Grim Reaper habang patuloy itong tumatama sa mga zombie. Ang lakas ng kidlat ay namuo sa itak, sumabog sa loob ng mga katawan ng mga zombie. Pagkatapos ng ilang pagsabog, ilang zombie ang sumabog, nagkalat ang kanilang mga organo sa lupa. Napakabilis ng lalaking nakamaskara. Ang kanyang martial arts ay nasa antas na ng daigdig, na napatunayang higit pa sa sapat upang mapuksa ang mga zombie na iyon. Gayunpaman, ang mga zombie ay napakatatag. Upang mapatay sila, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, sa pamamagitan ng paglalagay ng kidlat sa mga katawan bago ito pasabugan sa loob ng mga zombie. Kahit na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na nauubos, kontrolado pa rin niya ang lahat. Ang kanyang mga pag-atake ay napakabilis, at ang kidlat ay namuo sa kanyang itak, patuloy na itinuturok ang sarili nito sa mga zombie. Matapos sumabog sa loob ng mga katawan ng zombie, pinagpira-piraso ng kidlat ang mga bangkay. Kahit sa mapulang mundong kinaroroonan ni Graham, ipinakita pa rin niya ang kanyang kahangahangang mga kasanayan, isa-isang pinuputol ang mga zombie sa harap niya. Mabilis siya gaya ng dati. Walang tigil ang pagtama ng espada niya sa mga zombie. Nagpatuloy ang labanan sa mundong puno ng dugo, ngunit maingay din ang Divine Void Slope. Kabanata 2248. Wow! Kamangha-mangha. Ibang klase talaga ang lalaking nakamaskara mula sa Corpse Pavilion. Hindi pa nga ganoon katagal, at nakapatay na siya ng 30 zombie. Nawala na ang pang-4 na Divine Warrior sa harap niya. Imposibleng ikumpara ang aming mga sarili sa kanya. Bago pa man magsimula ang labanan, ang ilan sa amin ay sumuko na. Sa loob ng napakaikling panahon, napakaraming tao ang natalo at napabalik. Akala niya walang makakadaan, pero ngayon mukhang minamaliit niya ang mga Panginoong iyon. Ang orihinal na pwesto ng lalaking nakamaskara ay katulad ng sa iba. Bawat 30 talampakan, may nakatayong isang mandirigmang banal na may hawak na sandata. Nakaharap na sila ngayon sa ikatlong mandirigmang banal at sa pagtingala, may 7 mandirigma. Sa 7, 4 ang nababalutan ng pulang liwanag. Ang dahilan kung bakit nagulat ang lahat ay biglang nawala ang pinakamalapit na Divine Warrior sa kanya. Nangangahulugan ito na naalis niya ang isang balakid at napatay ang 30 zombie. Napatay si Theo kasabay ni Griffin. Gayunpaman, nagawa pa rin ng lalaking nakamaskara na pumatay ng 30 zombie sa loob ng maikling panahon habang kinailangan pang sumuko ni Theo dahil sa kanyang matinding pinsala. Napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Ang kanyang namumulang mga mata ay nakatitig sa lugar kung saan nawala ang banal na mandirigma. Mariin niyang itinikom ang kanyang mga labi habang ang kanyang puso ay napupuno ng selos at pagtanggap. Labis siyang nakaramdam ng matinding takot sa sandaling iyon. Alam niya na, bilang pinakamahusay na disipulo mula sa Corpse Pavilion, ang lalaking nakamaskara ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking potensyal at kasanayan. Gayunpaman, hindi niya kailanman inisip na hindi siya ganoon kalayo sa lalaking nakamaskara. Kahit na hindi niya matatalo ang lalaking nakamaskara, inakala niyang magkalapit ang kanilang mga kasanayan. Gayunpaman, ang katotohanang ipinakita sa harap niya ng sandaling iyon ay nagpatunay na hindi. Ipinakita nito sa kanya kung gaano ka-innocent ang kanyang mga iniisip noon, at ipinakita sa kanya ang pagkakaiba ng kanilang mga kasanayan. Hindi rin maganda ang itsura ni Griffin. Halos lahat ng naruroon ay may kaunting kumpiyansa at pagmamalaki sa kanilang mga kakayahan, ngunit ang kumpiyansang iyon at pagmamalaki ay naranasan ng isang matinding dagok. Bilang isang piling disipulo, inakala ni Griffin na mayroon siyang napakalaking talento.
Kahit na hindi siya kasing lakas ng pinakamahusay na napiling disipulo, hindi naman ito gaanong malaking pagkakaiba. Gayunpaman, halata na siya ay sadyang ignorante lamang. Lahat ng dating may tiwala sa kanilang mga kakayahan ay biglang dumanas ng iba't ibang antas ng trauma. Tingnan mo ang panig ni Graham. Nawala na rin ang Divine Warrior sa harap niya. Nakapatay na rin si Graham ng 30 zombie. Isa sa mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion ang nagsimulang maghiyawan ng malakas. Bilang mga angkan sa ika-4 na baitang, halos magkapantay ang kapangyarihan ng Corpse Pavilion at Thousand Leaves Pavilion. Dahil mahusay ang pagganap ng lalaking nakamaskara, natural na ayaw magpahuli ng Thousand Leaves Pavilion. Matapos mapagtanto ng tao, ang iba pang mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion ay naghiyawan din. Napakalakas ni Graham. Hindi man lang siya kabilang sa mga piling disipulo ng ating angkan, pero mas mabagal lang siya ng kaunti kaysa sa lalaking nakamaskara. Nang marinig iyon ng mga disipulo ng Corpse Pavilion, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bakit hindi nakontento ang mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion na purihin lang ang kanilang kapwa disipulo, kundi sinubukang kutsain din ang Corpse Pavilion? Malinaw na sinasabi ng Thousand Leaves Pavilion na, kahit hindi si Graham ang pinakamalakas sa kanila, muntik na siyang matalo ng pinakamalakas na disipulo mula sa Pavilion ng Bangkay. Kabanata 2249. Ang pinakamatapat na tagasunod ng lalaking nakamaskara, si Zhang Ian, ay nagalit nang marinig ang mga salitang iyon. Nabigla siya, at matalim na nakatitig sa mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion. Ano ba ang ibig sabihin ni Graham? Paano mo siya nagagawang pag-usapan sa parehong pangungusap gaya ng senior natin? Ang tanging dahilan kung bakit malapit lang ang timing ay dahil hindi siya nagmamadaling patayin ang mga zombie na iyon. Kahit ano paman, nasisiyahan siyang pagmasdan ang sitwasyon. Nag-aksaya siya ng oras doon, kaya naman nahabol ni Graham. Parang pilit na pilit ang mga salitang iyon. Pero tila seryoso si Zhang Ian habang sinasabi niya ang mga ito. Para bang papatayin niya ang sinumang maglalakas loob na sumagot. Natural lamang natakot na makialam ang mga disipulo mula sa mga angkan ng ikatlong baitang sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang Thousand Leaves Pavilion ay isang angkan ng ika-4 na baitang, kapantay ng Corpse Pavilion sa lahat ng aspeto. Natural lamang na tumanggi silang tanggapin ang mga pang-iinsulto ni Zhang Ian. Pwede bang makinig ka na lang sa sarili mong mga sinasabi? Hindi mo ba iniisip na biro lang yon? Hindi naman ganoon kalakas ang mga disipulo ng Corpse Pavilion, pero ibang level ang kakayahan nilang magsabi ng kalokohan. Hindi mo pa nga nakikita kung paano lumaban ang senior mo, pero nagsasalita ka na parang nakatingin ka sa kanya. Nangahas ka bang sabihing mahilig mag-aksaya ng oras ang senior mo sa pagmamasid sa sitwasyon? Ito ba ang tamang pagkakataon para mag-aksaya ng oras? Kailangan ng tamang lugar para sa pagmamasid sa sitwasyon. Dahil napapaligiran ng napakaraming zombie, hinihintay ba niyang maubos ang tunay niyang enerhiya at masaktan ang sarili niya dahil hindi niya agad nalilinis ang mga ito? Makatuwiran ang mga salitang iyon. Agad na nagpahayag ng kanilang suporta ang iba pang mga disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion. Ang dalawang angkan na walang anumang alitan sa isa't isa ay biglang natigil. Sa isang tensyonadong relasyon, kung hindi sila nalilimitahan ng kanilang mga nakahiwalay na espasyo, baka nakapagpasimula na sila ng away. Hindi sana maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Hindi masyadong pinansin ni Griffin at ng iba pa ang alitan sa pagitan ng dalawang sekta. Sa halip, mas lalo siyang natuon sa kinaroroonan ni Jack. Tahimik ang paligid. Walang sino man ang pinalabas. Hindi napigilan ni Griffin na magsabi, paanong hindi pa Naple Ayers ang lalaking ito. Kasabay ng isang hiwa, inabot ng mga kuko ng isang zombie ang braso ni Jack. Pinunit ng matutulis na kuko ang kanyang damit, halos tumago sa balat ni Jack. Kakaiba, kakaiba. Halatang halata ko, ang daloy ng enerhiya. Kailangan ko lang ng kaunting oras para maunawaan ito. Hawak ni Jack ang isang itim na espada habang walang tigil niyang sinasakal ang kawan ng mga zombie. Mayroon ng 25 zombie sa lupa. Iyon ang resulta na natamo ni Jack habang sadyang pinapabagal ang kanyang mga atake. Hindi ito ginawa ni Jack nang walang dahilan, ni hindi rin niya planong unti-unting alisin ang mga zombie na iyon. Malinaw lang sa kanya ang enerhiyang dumadaloy palabas ng mga bangkay bago pa man sila hinigop ng kung ano, patungo sa ibang lugar. Dati, sa Divine Void Slope, nakalaban nila ang pangalawang Divine Warrior. Nahati sa dalawa ang Divine Warrior, at pagkatapos mapatay ang una, ang namatay na Divine Warrior ay mabubuo bilang lilang enerhiya na dadaloy patungo sa isa pang Divine Warrior. Ang paglilipat ng enerhiya sa ganoong paraan ay isang natural na kababalaghan, at karaniwan ay wala itong pakialam kay Jack.
Gayunpaman, malinaw na may nararamdamang kakaiba si Jack sa galaw ng mga enerhiya mula sa mga zombie. Iyon ay dahil ang kaluluwa ni Jack ay nauuhaw sa kapangyarihan matapos itong maramdaman. Para bang ang enerhiyang lumalabas sa mga zombie ay hindi enerhiya, kundi pagkain para sa kaluluwa ni Jack at ang pagkain nito ay magiging napakasustansya. Masyadong malalim ang pakiramdam na iyon, kaya hindi ito maalis ni Jack sa kanyang isipan. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2250. Isang matinding pagkauhaw na parabang naamoy ng kanyang kaluluwa ang isang kaakit-akit na halimuyak. Dahil dito, na-curious si Jack na may matinding pagnanais na malaman ito. Huminga siya ng malalim ng mabuo ang mga selyo sa kaliwang kamay niya. Habang pinipigilan niya ang pagsalakay ng mga zombie, nakapag-ipon siya ng isang soul sword sa kaliwang kamay niya. Kahit na napatay niya ang 25 zombie, napakaliit pa rin ito kumpara sa 120 sa kanila. Bahagya lang nitong naibsan ang pressure. Dati, umaatres si Jack habang lumalaban, at kaya naman itong harapin ng kanyang mga kasanayan. Pero, ngayong nakakalap na siya ng soul sword habang nakikipaglaban, medyo naging mahirap na ito. Tila nararamdaman ang kalagayan ni Jack sa sandaling iyon, biglang sumugod sa kanya ang mga alon ng zombie. Umungol. Isang malahayop na ungol ang pinakawalan nila habang ang mga pulang matang iyon ay nakatitig sa lalamunan ni Jack. Ibinunyag nila ang matatalas na ngipin na parang balak kagatin si Jack gamit ang mga iyon. Sa isang iglap lamang ng pagkagambala, 50 hanggang 60 zombie ang nakapalibot kay Jack. Isang grupo sa kanila ang sumugod gamit ang kanilang mga kuko. Ang mga kuko na kasing haba ng kalahating daliri ay napakatalas, at patungo ang mga ito kay Jack mula sa lahat ng direksyon. Kumunat ang noo ni Jack. Nabihag siya ng aura ng dugo at pagkabulok. Nasa harap na niya ang mga kuko at ngipin. Hindi siya binigyan ng anumang paraan para makatakas ng mga nakapalibot na zombie. Kahit hamarang si Jack ng buong lakas, wala pa rin siyang paraan para tuluyang umatras. Limitado ang saklaw ng pag-atake ng matalas na espadang hawak niya, at wala rin siyang paraan para masakop ang bawat anggulo. Ang sitwasyong kinalalagyan niya ay isang bagay na madaling haharapin. Kahit ang lalaking nakamaskara ay hindi makakayanan, ngunit ang lalaking nakamaskara ay hindi papayag na mapalibutan siya. Ang pagiging nakulong ng ganoon ay dahil sa kawalan ng karanasan ni Jack. Mabilis ang takbo ng isip niya habang binubuo niya ang soul sword, nagpaplano ng isang malawakang pag-atake. Ang pagkagambala ang dahilan kung bakit siya napapaligiran ng mga zombie. Umungol. Walang tigil ang galit na mga ungol. Tila inaasahan na ng mga zombie na wawasakin nila si Jack, kaya't nagsimulang sumigaw sila ng walang pakialam habang sumusugod sila palapit. Punatin ang kanyang damit dahil sa mga kuko, at hubad na ang kanyang balat. Ramdam pa niya ang malamig na aura sa mga kuko na iyon. Pinagdikit ni Jack ang kanyang mga ngipin, hindi ginamit ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Sa halip, itinago niya ang espada at sinimulang ipatawag ang kanyang tunay na enerhiya, pinapagalaw ang mga batas ng kalawakan hanggat kaya niya. Kasabay ng isang malakas na pag-ungol, nawala si Jack sa kinaroroonan. Lumitaw siya mga 30 talampakan ng layo. Ang kanyang mukha ay sobrang pula ng mga sandaling iyon. Ang kanyang noo ay puno ng pawis habang lumulunok siya ng hindi namamalayan. Isang matinding kirot ang nararamdaman sa kanyang mga meridian, isang tiyak na senyales ng labis na paggamit ng kanyang tunay na enerhiya. Para magamit niya ang mga batas ng kalawakan sa ganitong antas, kakailanganin niya ng maraming tunay na enerhiya. Kalahati ng kanyang tunay na enerhiya ay nagamit ng sabay-sabay. Gayunpaman, naharap pa rin nito ang agarang panganib. Kung ibang tao lang ang nasa sitwasyon niya, malamang nasugatan at napatay na sana sila. Hindi mahalaga ang kanilang bilis at kasanayan. Ang mga batas ng kalawakan ay naiiba sa speed martial arts. Ang paglilipat ng kalawakan ay nangangahulugan ng direktang paglipat mula sa isang espasyo patungo sa isa pa, na ginagawang walang silbi ang atake ng kalaban. Gayunpaman, kung ang isa ay may bilis lamang, masasaktan pa rin sila kung sila ay masyadong mabagal. Ang kawan ng mga zombie ay mabilis na sumugod papunta sa kinaroroonan ni Jack, ngunit dahil sa pag-iwas ni Jack sa mga batas ng kalawakan, ang lahat ng mga pag-atake ay nawala ng saysay. Sandali, hindi nakareact ang mga zombie. Sumigaw ng malakas si Jack, magandang pagkakataon ito. Sa isang hakbang pasulong, inilunsad niya ang sarili pasulong na parang palaso, sumusugod palapit na may hawak na espada. Sa sandaling iyon, 15 soul swords ang sumanib na sa mahabang itim na espada na nasa kamay ni Jack.
Ang itim na espada ay nagliliwanag ng itim na liwanag at nagmukhang isang black hole na kayang lumunin ang Please lahat. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.